Mabigat ang hangin, amoy alat at usok. Pamilyar na amoy ito kay Miguel, amoy ng dagat na humahalik sa baybayin ng kanyang tahanan, isang malawak na komunidad ng mga squatter sa Maynila. Ang buhay ay isang walang katapusang pakikibaka, isang simponya ng mga bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping materyales, at mga pusong matatag na tumitibok ng sabay-sabay. Naulila sa murang edad, si Miguel ang naging responsable para sa kanyang nakababatang kapatid na lalaki at babae. Ang kanilang maliit na barong-barong na gawa sa mga pinaglumaang kahoy at yero ay patunay ng kanilang kagustuhang mabuhay. Sa kabila ng mga paghihirap, may pangarap si Miguel. Pinangarap niya ang isang mas maginhawang buhay, kung saan ang edukasyon ang susi sa isang mas magandang kinabukasan, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kanyang mga kapatid. Ginugugol niya ang kanyang mga araw sa paglalakad sa mga masalimuot na eskinita. Ang puso ay puno ng tahimik na determinasyon. Alam niyang edukasyon lamang ang tanging paraan upang makatakas sila sa kahirapan. Ang mga gabi ay ginugugol nila na nagkukumpulan sa paligid ng andap-andap na lampara, nagkukuwentuhan at nangangarap. Madalas ituro ni Miguel ang mga bituin, bawat kislap ay simbolo ng pag-asa. Balang araw sasabihin niya, aabutin natin ang mga bituin na iyon. Ang kanyang mga salita, na puno ng matibay na paniniwala, ay umalingaw-ngaw sa loob ng maliit na barong-barong, nagbibigay ng lakas sa kanilang mga espiritu. Mabigat na responsibilidad ang nakapatong sa mga batang balikat ni Miguel. Alam niyang kailangan niyang maging tagapagtaguyod, ang tagapagtanggol. Nagsimula siyang magtrabaho ng kahit anong racket. Ang kanyang maliit na katawan ay nabibigatan sa mga sako ng bigas na kanyang dinadala. Ang tirik na araw ay tumatama sa kanyang likod. Nangolekta siya ng mga scrap metal. Ang kanyang mga kamay ay magaspang at makirot. Bawat piraso ay patunay ng kanyang matibay na pangako sa kanyang pamilya. Walang pagod siyang nagtrabaho. Ang kanyang batang isip ay naiintindihan ang halaga ng pagsusumikap at tiyaga. Bawat perang kinikita ay isang tagumpay, isang hakbang palapit sa pagtupad ng kanilang mga pangarap. May mga araw na kumakalam ang kanyang sikmura, ngunit hindi siya kailanman nagreklamo. Alam niyang umaasa sa kanya ang kanyang mga kapatid, at ang kaalamang iyon ang nagpapalakas ng kanyang loob. Sa kabila ng pagod, hindi niya pinabayaan ang kanyang pag-aaral. Mag-aaral siya hanggang gabi. Ang mahinang liwanag ay lumiliha ng mahahabang anino sa mga dingding. Alam niyang ang edukasyon ang kanyang pasaporte sa mas maginhawang buhay, isang buhay na malaya sa tanikala ng kahirapan. Madalas niyang sabihin sa kanyang mga kapatid, ang edukasyon ang ating sandata laban sa kahirapan. Hindi naging madali ang paglalakbay ni Miguel. Naharap siya sa pagtatangi at diskriminasyon. Ang kanyang kahirapan ay isang marka laban sa kanya sa paningin ng ilan. Tiniis niya ang mga panunuya at masasakit na salita. Ang kanyang espiritu ay paulit-ulit na sinusubok. Minamaliit siya ng mga tao. Ang kanyang trabaho bilang isang janitor ay pinagmumulan ng pangungutya at panlilibak. Ngunit, tumanggi si Miguel na ipakahon sa kanilang mga pananaw. Itinaas niya ang kanyang ulo, ang kanyang pananampalataya sa Diyos ay isang kalasaglaban sa kanilang mga panlalait. Alam niyang ang kanyang trabaho, gaano man kasimple, ay tapat at marangal. Madalas niyang ipaalala sa sarili, hindi ang trabaho ang nagbibigay kahulugan sa tao, kundi ang tao ang nagbibigay kahulugan sa trabaho. Nahanap niya ang kapanatagan sa kanyang pananampalataya, kumukuha ng lakas mula sa kanyang mga panalangin. Naniniwala siyang may plano ang Diyos para sa kanya, at kumapit siya sa paniniwalang iyon ng may matibay na pananalig. Madalas niyang sabihin, hindi tayo bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi natin kakayanin. Ang kanyang pananampalataya ang kanyang angkla, ang kanyang gabay na liwanag sa pinakamadilim na panahon. Sa kabila ng mga pagsubok, nagpursigi si Miguel. Nag-excel siya sa kanyang pag-aaral. Ang kanyang isip ay matalas at sabik matuto. Nakita niya ang edukasyon bilang isang tanglaw ng pag-asa, isang paraan palabas sa siklo ng kahirapan.
Gumugol siya ng di mabilang na oras sa library, nilulunod ang sarili sa mga libro, ang kanyang uhaw sa kaalaman ay hindi mapawi. Partikular siyang nahumaling sa mga computer, nabighani sa kanilang potensyal na baguhin ang buhay. Nakita niya ang mga ito bilang mga kasangkapan sa pag-angat, mga tulay sa isang mundo ng mga oportunidad. Pinangarap niyang maging bihasa sa teknolohiyang ito, na gamitin ito upang tulungan ang kanyang komunidad at magbigay inspirasyon sa iba. Nagbunga ang kanyang pagsusumikap. Nagtapos siya ng high school ng may karangalan, isang patunay ng kanyang matibay na dedikasyon at katatagan. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagguha ng degree sa computer science, ang kanyang puso ay puno ng pinaghalong excitement at kaba. Alam niyang ito ay isang mahalagang sandali sa kanyang buhay, isang pagkakataon na makalaya mula sa tanikala ng kahirapan. Dala ang kanyang diploma, nagpasya si Miguel na maghanap ng mga oportunidad sa ibang bansa. Alam niyang ang pagtatrabaho sa ibang bansa ay nangangahulugan ng mas mataas na sahod at pagkakataong makapagbigay ng mas maginhawang buhay para sa kanyang mga kapatid. Napadpad siya sa Saudi Arabia, isang bansang kapwa-pamilyar at dayuhan. Sinimulan niya ang kanyang paglalakbay bilang isang janitor sa isang malaking kumpanya ng IT. Ito ay isang karanasan na nagpakumbaba sa kanya, malayong-malayo sa mga pangarap na kanyang inaasam. Ngunit hindi kailanman nawala sa paningin ni Miguel ang kanyang mga layunin. Nakita niya ito bilang isa pang hakbang, isang pagkakataon upang matuto at lumago. Nagtrabaho siya ng may parehong sipag at kababaang loob na ipinakita niya sa lahat ng kanyang mga nakaraang trabaho. Siya ay laging sabik na matuto, pinagmamasdan ang mga operasyon ng kumpanya. Ang kanyang isip ay palaging nag-aanalisa at sumisipsip ng impormasyon. Ginugol niya ang kanyang libreng oras sa pagtuturo sa sarili ng mga bagong kasanayan. Pagangat gamit ang katatagan at determinasyon. Hindi napapansin ang dedikasyon ni Miguel. Ang kanyang pagiging sabik matuto at positibong pag-uugali ay hinangaan ng kanyang mga kasamahan. Palagi siyang handang tumulong, ang kanyang tahimik na kakayahan ay naggamit sa kanya ng respeto at paghanga. Nakita niya ang bawat gawain bilang isang pagkakataon upang matuto, makapag-ambag at lumago. Ang kanyang mga kasanayan sa technical, na hinasa sa pamamagitan ng mga taon ng pag-aaral sa sarili, ay naging maliwanag. Hindi nagtagal ay binigyan siya ng mas maraming responsibilidad. Ang kanyang mga pananaw ay pinahahalagahan ng kanyang mga nakatataas. Patuloy siyang umangat sa kanyang karera. Ang kanyang pag-unlad ay patunay ng kanyang matibay na determinasyon at likas na talento. Hindi rin naman nawala ng mga pagsubok ang kanyang paglalakbay. Naharap siya sa mga pagkaiba-iba ng kultura, hadlang sa wika, at mga sandali ng pagdududa sa sarili. Ngunit nagtiyaga siya, kumukuha ng lakas mula sa kanyang pananampalataya, at sa walang sawang suporta ng kanyang mga kapatid sa Pilipinas. Ipinaalam niya sa kanyang sarili, bawat hamon ay isang pagkakataon para sa paglago. Sa loob ng 10 taon, umunlad ang karera ni Miguel. Ang kanyang pagsusumikap, dedikasyon, at katatagan ang nagtulak sa kanya sa tuktok. Sa kalaunan ay naging isa siyang malaking bahagi ng mismong kumpanya na pinasukan niya bilang isang janitor, isang patunay ng kanyang dinatitinag na espiritu at paniniwala sa kanyang sarili. Pagbabahagi ng tagumpay, pagbibigay lakas sa iba. Hindi lamang para kay Miguel ang kanyang tagumpay. Nakita niya ito bilang isang tagumpay para sa lahat ng nangahas na mangarap, para sa mga taong lumaban sa kabila ng mga pagsubok. Hindi niya nakalimutan ang kanyang pinagmulan, ang kanyang puso ay laging nasa komunidad na kanyang iniwan. Nagtatag siya ng isang foundation upang suportahan ang mga mahihirap na kabataan sa Pilipinas, binibigyan sila ng access sa edukasyon at mga oportunidad. Naniniwala siyang ang edukasyon ang susi sa pagsira sa siklo ng kahirapan at determinado siyang gumawa ng pagbabago. Bumalik siya sa kanyang dating komunidad, hindi bilang isang matagumpay na bayani, kundi bilang isang anak na hindi nakalimutan ang kanyang pinagmulan.
Ibinahagi niya ang kanyang kwento, nagbibigay inspirasyon, at nagsisindi ng mga pangarap sa puso ng mga kabataan. Itinuro niya sa kanila ang halaga ng pagsusumikap, tiyaga, at pananampalataya, ipinapaalala sa kanila na kaya rin nilang makamit ang kanilang mga pangarap. Pagninilay sa isang inspirasyon na paglalakbay. Sa pagbabalik tanaw sa kanyang buhay, nakaramdam si Miguel ng malalim na pasasalamat. Naglakbay siya sa mahaba at mahirap na landas, mula sa mga squatter ng Maynila hanggang sa tagumpay. Ang kanyang paglalakbay ay isang testamento sa di masupil na espiritu ng kalooban ng tao, ang kapangyarihan ng pananampalataya, at ang transformative power ng edukasyon. Siya ay isang buhay na patunay na sa pamamagitan ng pagsusumikap, determinasyon, at paniniwala sa sarili, lahat ay posible. Napagtagumpayan niya ang kahirapan, pagtatangi, at hindi mabilang na mga balakid upang makamit ang kanyang mga pangarap. Binago niya ang kanyang buhay, hindi sa pamamagitan ng swerte o pribilehiyo, kundi sa pamamagitan ng purong sipag at matibay na pananampalataya. Alam niyang malayo pa ang kanyang lalakbayin. Siya ay hinihimok ng isang malalim na pagnanais na gumawa ng pagbabago sa mundo na gamitin ang kanyang tagumpay upang bigyang lakas ang iba. Naniniwala siyang lahat ay may karapatang magtagumpay, anuman ang kanilang kalagayan.